Ikalawang Timoteo 3:14. Datapwat, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at kinag-onan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo na pa nanatutunan. Manatili ka saan? Sa mga bagay na iyong napakinggan? Hindi. We have to remain. Manatili. To continue. Doon sa ating natutunan. Pangalawa, and manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at mga bagay na napatunayan. So it means we need to have an effort to study the Word of God. Hindi po yung bagay na pumapasok sa ating tenga. Hindi po doon tayo mananatili. Mananatili tayo sa mga bagay na ating pinag-aralan at napatunayan. Bakit? Unang-unang sa mga bagay nito, hindi po kami inspired ng Espiritu Santo. Baka namamali kami. Kung namamali kami, pwede po ninyo kaming ituwid. Brad, mali yata yung sinasabi mo. May karapatan po kayo. Kung namamali naman kayo, pwede naman po kayo namin kayo ituwid. So ito po yung ating sama-samang pakikipagkaisa sa tali ng kapayapaan. That's Hebrews chapter 10, verse 25. Maraming salamat po. Ako'y naniniwala na hindi nag-isang may piling papaalala sa inyo, papaalala sa bawat sa atin. Hindi lamang po sa inyo, pagpapaalala na rin po tungkol sa aking sarili. Lahat po tayo lumalakad sa ibabaw ng mundo at isa po ang ating layunin at harinawa, sana po ay pagsama-sama natin pamuhin ang layunin ng ating pananampalataya. So kailangan po natin makipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, our fellowship is not within the church. Our fellowship is in. Parang malabo yata, no? So our fellowship is not in the body of the Christ, but in. Parang mali. Our fellowship is not in the body of Christ. Tama po yun. Kasi kapag yung lokal na kinaaniba natin mali, eh hindi ka na po aalis. Yayakapin mo na yung iglesia. Diba? Maraming nasasaktan dito kapag binabanggit dito. Ang pakikipagkaisa natin ay na kay Kristo. It is not in a local church. Pag nagkamali po yung local church, if the local church goes wrong, we will also be lost. So, ang fellowship natin na kay Kristo. Only in Christ. Kasi kapag po tayo na kay Kristo, ibig sabihin, hindi po tayo maliligaw. Kapag mali ang ginagawa ng local church, meron po tayong boses na ipaglaban ang turo at aral ng Diyos. Ako'y naniniwala ito yung nag-isang malinaw para po sa atin. Maraming salamat at maraming